When I shall lay my armor by and dwell in peace at home. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. No tranquil joys on earth I know, no peaceful sheltering dome. This world's a wilderness of woe. This world is not my home. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. To Jesus Christ I fled for rest. He bade me cease to roam, and leaned for succor on his breast till he conduct me home. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. I sought at once my Savior's side, no more my steps shall roam. With him I'll brave death's chilling tide and reach my heavenly home. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. I am thine, O Lord, I have heard thy voice, and it told thy love to me. But I long to rise in the arms of faith and be closer drawn to thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Consecrate me now to thy service, Lord, by the power of grace divine. Let my soul look up with a steadfast hope, and my will be lost in thine. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. Oh, the pure delight of a single hour that before thy throne I spend, when I kneel in prayer and with thee, my God, I commune as friend with friend. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy precious bleeding side. There are depths of love that I cannot know till I cross the narrow sea. There are heights of joy that I may not reach till I rest in peace with thee. Draw me nearer, nearer, blessed Lord, to the cross where thou hast died. Draw me nearer, 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 blessed Lord, to thy
precious bleeding side. Jesus is tenderly calling thee home, calling today, calling today. Why from the sunshine of love wilt thou roam, farther and farther away? Calling today, calling today. Jesus is calling today, is tenderly calling today. Jesus is calling the weary to rest, calling today, calling today. Bring him thy burden and thou shalt be blessed. He will not turn thee away. Calling today, calling today. Jesus is calling today, is tenderly calling today. Jesus is waiting, oh come to him now, waiting today, waiting today. Come with thy sins at his feet lowly bow, come and no longer delay. Calling today, calling today. Jesus is tenderly calling today, is tenderly calling today. Jesus is pleading, oh listen to his voice. Hear him today, hear him today. They who believe on his name shall rejoice. Quickly arise and away. Calling today, calling today. Jesus is calling today, is tenderly calling today. Magandang gabi mga kapatid. Alas na lang po ng gabi, alas 8. So tayo po ay nagagalak, nasa schedule pa rin po tayo ulit. Hindi po na nakatulad ng mga nakarang mga linggo na tayo po ay wala sa schedule po natin. Monday, Wednesday, Friday, yun po ang ating schedule po mga kapatid sa Facebook Live. Nakakatuwa po at na nakikita natin yung mga kapatid sa iba't ibang lugar na palagi ang kasama po natin sa ating Facebook Live. So, minsan pangalan lang, nakikita natin sa comment section. Pero pagdating po sa mga lugar na pag-casual meeting na napupuntahan o tayo po yung nagiging isa sa mga tagapagsalita, nakikita po natin ang mga kapatid na yon na nagbibigay po ng comments o tanong sa ating Facebook Live. So tayo po ay nagagalak, natutuwa, napapasalamat. So sa ating po mga kakapsat, na imbang Arabi, kadang kayo amin kakapsat, sa mga taga Pangasinan, Masantos Yalabi, at sa kayo namin, sa ating mga kaigsoonang, maayong gabi sa inyong tanan, sa ating mga kabugtungan kang Kristo, maupay nga gabi, at sa ating mga katugangan, Diyos marahay na banggi sa indugabos. At galing po sa atin, sa lugar po namin, may pabengi, kaya ko nga. Kung kayo po Indonesian, salamat malam. So ito po ang ating papaksayin po sa gabing ito. Ito po isang suliranin na hindi nawawala sa larangan po ng pananampalataya. Kahit sa panahon ng ating Panginoon, may mga ganito klaseng kaisipan, tinatawag nating liberal mindset sa larangan po ng relihiyon. At ito'y nagpapatuloy po sa panahon natin at hindi ito matatapos. May mga kaisipan na gano'n
na tinatawag natin liberal mindset. Hindi po natin tinutukoy dito isang particular na grupo ng mga kapatid. Ito isang kaisipan. It's a mindset na taliwas sa banal na kasulatan. Marami po sa kasaysayan ng Iglesia ng ating Panginoon, nagdulot ng pagkababahagi dahil po sa tinatawag nating liberal mindset. Kaya ito po ibabala. Kahit ulit-ulitin po natin ang ganitong klaseng pag-aaral ay wala pong problema. Kasi ito po hindi naman nawawala. Hindi nawawala itong kaisipan na ito sa mga kapatid. So, yun po ating gustong bigyang pag-aaral po sa gabing ito. So, the liberal mindset. Ito pong pagiging liberal sa larangan po ng ibang larangan, sa larangan ng politics, it is not necessarily bad. Kuminsan kasi ang politics, ito po yung nagbabago, depende sa mga physical na pangangailangan ng mga tao. O social, physical needs ng mga tao sa isang lipunan. Kuminsan ang pagiging conservative sa lipunan ay hindi maganda. Kasi hindi nag-a-adjust sa nagbabagong pangangailangan ng mga tao. Pero sa larangan po ng pananampalataya, walang nagbabago. Dahil ang sinasagot ng pananampalatayan o kaligtasan ay ang kasalanan. At ang kasalanan na hindi nagbabago. So ang solusyon po sa kasalanan, hindi na nagbabago. Unlike sa politics, ang pangangailangan nagbabago. So you have to change the law. Di ba? Yung batas noong 1935 Constitution, hindi na applicable ngayon sa panahon natin ngayon. May mga pagbabago na kailangan bigyan pansin. Halimbawa po yung naging widespread ang internet, kinakailangan magkaroon ng batas. Halimbawa, nagkaroon ng mga internet scams. Noong unang panahon, walang particular na batas sa ganung bagay. So, nagkakaroon ng pagbabago sa batas. Pero sa larangan po ng pananampalataya, ang problema ay hindi naman siya nagbabago. So, ang solusyon, hindi rin siya magbabago. Simple, di ba? Kasi ang problema na binibigyan solusyon ng pananampalataya ay problema ng kasalanan. Ang kasalanan po ay nagiging iba-iba yung anyo sa panahon, pero pare-pareho lang epekto. Pag tayo nagkakasala, tayo lumalabag sa anumang kalooban ng Diyos, o hindi natin ginagawa ang isang bagay na dapat natin gawin. Hindi nagbabago yon. So kaya nga po, walang pagbabago sa larangan ng pananampalataya. Noong pong tinatawag na Reformation movement, sinabi natin reform, ibig sabihin lang yan ay gustong baguhin ang mga aspekto ng pananampalatayang Katoliko noong panahon na yon na sa mga ilang tao, katulad Martin Luther, kailangan ng baguhin. Yan ang Reformation. Hindi sila umaalis, actually. Hindi sila gustong umalis. Gusto lamang nila ng pagbabago. Kaya lang, siyempre, ayaw magbago ng Roman Catholic Church. Saan sila umalis? Sa Reformation movement, ang isang pangunahin po ito si Martin Luther, na isang Aleman o German. Yung pong liberal mindset in the realm of religion is the idea of promoting ideas that are not clearly authorized by the Holy Scriptures. Sa Tagalog, pag tayo mayroong liberal mindset, ito po yung kaisipan na tayo po yung nagpo-promote ng mga bagay o turo na hindi ipinahintulot ng banal na kasulatan. So wala tayong authority. Pero gagawin. Yan ang liberal mindset. You have no authority but still do it. You are doing things without authority. You are teaching things not taught by the scriptures. Yun ang liberal mindset. Si Martin Luther, na isang German, sabi niya, unless a thing is specifically condemned, then it is permitted. So Tagalog, kapag ang isang bagay
ay di tuwirang pinagbabawal ng banal na kasulatan, pwede natin gawin. So, ang ibig sabihin nito, silence means permission. So, it puts premium on silence. Kahit walang sinasabi ang Biblia, gagawin pa rin. Yan po ang pananaw ni Martin Luther. Unfortunately, majority ng mga denominations are liberals. Kapag gumagawa sila ng mga bagay na walang authority from the scriptures. Ang kabaligtaran po ni Martin Luther ay si Ulrich Zwingli. Parang ito, German din po yan. Baliktad ang sinasabi niya. Unless a thing is clearly authorized by the scriptures, then it is not permitted. Ibig sabihin, kung hindi may papakilala ng isang bagay ay talagang merong otoridad ng banal na kasulatan, hindi pwedeng gawin. No authority, no permission. Yan po si Ulrich Zwingli. So magkaiba sila, di ba? So yun ang pananaw ni Martin Luther, yun ang liberal mindset. Si Ulrich Zwingli, if he was consistent sa kanyang pananaw, he would have reached the truth. Nakarating siya sa katotohanan. Unfortunately, hindi siya naging consistent. Pero tama po yung kanyang mindset sapagkat ang scriptural view ay ganoon. Unless a thing is authorized, you cannot do it. Unless a thing is taught in the scriptures, you cannot teach it. Yan ang scriptural view. Yan ang tamang pananaw, mindset na sinasabi ng banal na kasulatan. In other words, in simple terms, the scriptural mindset is the conservative mindset. Kahit po sa simula ng Old Testament, yan ang sinasabi ng Diyos. For instance, sa Deuteronomy chapter 5, verse 32 to verse 33. Tagalog lang po. Inyong ingatang gawin ang gaya ng iniutos sa inyo ng Panginoong ninyong Diyos. Huwag kayong liliko sa kanan o sa kaliwa. In other words, diretso lang ganyan. Kung anong tinuro ng Diyos, kayo lalakad sa lahat ng mga daan na iniutos sa inyo ng Panginoong ninyong Diyos upang kayo mabuhay. Tandaan po natin. Kaya sinabi ko upang kayo mabuhay, yun ay physical, hindi po spiritual. Dahil pag nagkasala ka sa ilalim ng Old Testament, sa 2-3 saksi o higit, ikay babatuhin hanggang ikay mamatay. Kaya po, pag hindi ka mamatay kanya, ikay mabuhay, yun ang gagawin mo. Ikay lalakad sa lahat ng mga daan na inutos sa iyo ng Panginoon. At upang ang lahat ay maging mabuti sa iyo, at upang kayo mabuhay na mahaba sa lupain na inyong aangkinin. So ito po yung grace ng Diyos. Ibibigay yung promised land. Lilipulin nila yung mga tao na doon upang sila makarating doon. At kung sila po ay susunod sa kalooban ng Diyos, hindi sila liliko sa kanan, hindi sila liliko sa kaliwa, ahaba ang kailang pagtira sa lupain na yun. Ano sabi ng Panginoon ng Diyos? Dito rin po sa Deuteronomy pa rin, Deuteronomy, chapter 4, verses 1 and 2. At ngayon, o Israel, pakinggan mo ang mga tuntunin at ang mga batas na aking itinuturo at inyong gawin ang mga ito upang kayo'y mabuhay. At tumasok at tangkinin ang lupaing ibinibigay sa inyo ng Panginoong Diyos na inyong mga ninuno. So, ando yung grace. Pero may kondisyon. Kailangan kayo sumunod kanya sa mga tuntunin at mga batas na itinuturo ng Diyos. Huwag ninyong daragdagan, ibabawasan ang salita na aking iniutos sa inyo. That's the point. Kung anong sinabi ng Panginoon, yun lang ang gagawin. Huwag mong dadagdagan o huwag mong babawasan kanya. Upang inyong matupad ang mga utos ng Panginoon, ninyong Diyos na aking inutos niya. Pag dinagdagan natin, hindi tayo sumusunod. Pag binawasan natin, hindi rin tayo sumusunod. Kung ano talaga yung pinag-uutos, yun lamang ang pwede nating gawin. Ayon po sa mga 2 talata na ating binasa. Dito po sa unang Samuel, chapter 15, ano po? Ito po ay isang malungkot na bagay para kay Haring Saul. Ang utos po ng Diyos
kay Saul. Sabi ni Samuel at sinabi kay Saul. At sinabi ni Samuel kay Saul, sinugo ako ng Panginoon upang hirangin kita upang maging hari sa kanyang bayang Israel. Kaya't ngayon ay pakinggan mo ang tinig ng mga salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoon na Mokbo, aking parurusahan ang ginawa ng Amalek sa Israel sa pagadlang sa kanila sa daan ng sila yumaon mula sa Egypto. Nang dumating si Samuel kay Saul, sinabi ni Saul sa kanya, pagpalain ka nawa ng Panginoon, tinupad ko na ang utos ng Panginoon. Subalit, sinabi ni Samuel, ano kung gayon ang kahulugan itong iyakan ng tupa at ungal ng mga baka na aking naririnig? At sinabi ni Saul, sila'y dinala nila mula sa mga Melekita sapagkat itinira ng taong bayan ang pinakamabuti sa mga tupa at baka upang iandog sa Panginoon mong Diyos. Ang nalabi ang pinuksang lahat. Nandag po tayo sa verse 22. At sinabi ni Samuel, ang Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Tiyak ang pagsunod ay mas mabuti kaysa alay, at ang pakikinig kaysa taba ng mga tupang lalaki, sapagkat ang pag-iimagsik ay gaya ng kasalanan ng pagkukulam, at ang katigasan ng ulo ay gaya ng katampalasanan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Sapagkat itinakwil mo ang salita ng Panginoon, itinakwil ka rin niya sa pagiging hari. Bakit liberal niyo? Dahil hindi siya sumunod sa saktong kautusan ng Diyos. Ang saktong kautusan ay lilipunin mo lahat, ang mga Melisita, lahat na may kaugnayan sa mga Melisita, mga babae, mga anak na sumususo, mga hayop, lahat, papatayin nga niya. Hindi siya sumunod. So, pag hindi tayo sumusunod sa tinig ng Panginoon, yun po yung liberal mindset. Ang nasusunod yung sariling kaisipan. Hindi pinagutos ng Diyos kay Saul na sila'y kukuha ng matatabang tupa at baka at ihahandog sa kanya. At that point, hindi yan ang utos ng Diyos. Nang sabihin ni Samuel kay Saul, sabi rito, ang Panginoon kaya'y may malaking kasiyahan sa mga handog na sinusunog at sa mga alay, gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Totoo po ang Panginoong Diyos, sa panahon na yun, ay may mangutos sa pag-aahin. Meron. Siya nagsabi nun eh. Kaya at that point in time, hindi yan ang utos ng Panginoon. Ang utos ng Panginoon ay patayin lahat ang mga Melisita. At hindi ginawa ni Saul. So ano nangyari doon? Dito yung utos ng Panginoon, pinalitan ni Saul. That's liberal mindset. Hindi natin pwedeng palitan ang kautusan ng Panginoon. Pag pinalitan mo, that's being liberal. Pero huwag mong papalitan. Isa pang halimbawa po dito ay sa Leviticus chapter 10 verses 1 and 2. Ito pa yung klase example ng pagiging liberal. Kung ito pa rin ang kaparusahan ng Diyos sa mga gumagawa nito, marami nang namatay. Naubos na yung denominasyon. Konti na lang ang matitira. Sa Leviticus chapter 10 verses 1 and 2, noong sina Nadab at Abihu na mga anak ni Aaron ay kumuha ng kanya-kanyang suuban at nilagyan ng apoy ang mga ito at pinatungan ng insenso. Sila nagandog sa harapan ng Panginoon ng ibang apoy na hindi niya iniutos sa kanila. At umabas ang apoy sa harapan ng Panginoon, nilamon sila at namatay sila sa harapan ng Panginoon. Ang problema nila. Meron po sa ilalim po ng Old Testament, meron pong oras ng pagsunog ng incense. Ito po yung pagsamba. Pero ang problema rito, sila'y gumamit ng ibang apoy na hindi pinagutos ng Diyos sa kanila. In other words, meron particular na apoy ang pinagutos ng Panginoon. Sa mindset ng tao, apoy lang yan eh. Masusunog din. Yun ang mindset ng tao. Pero ang mindset ng Diyos, dito kayo kumuha.
Dito kayo kumuha kanya. Ito po sa Leviticus chapter 16 verse 12. Kukuha siya mula sa dambana na nasa harapan ng Panginoon na isang suuban na puno ng mga baga at ang dalawang dakot ng masarap na dinigdig ng insenso at yan dadalhin sa loob ng tabing. Ito pong ginagamit ko sa alin ay ang Biblia 2001. Yung pong lumang salin, ang Biblia, kabangyan kanya, kabangyan. Sa mga Kapampangan, ang kamangyang ay beans, string beans. Kaya nakakalito yun. Dito po ay niliwanag, ito po ay incense kanya. Insenso kanya. So ito'y sinusunog at ito'y paraan po ng tinatawag nating pagsamba. So, sila gumamit ng ibang apoy na hindi pinag-uutos ng Diyos sa kanila kanya. So, yun po, makikita natin kasalanan nila, pinalitan nila. So, yun din po isang halimbawa ng liberal mindset. Tignan po rin po natin si Uza. Kuminsan, yung pagkakataon na nagagawa ito ay may magandang intensyon. Not necessarily masama. Kaya lang, hindi ka sumunod sa palatuntunan ng Diyos. Kaya ikaw pa rin iparurusahan niya. Hindi po si Uza na po. Yung dinala po nila yung kaban ng Diyos patungo sa lugar na ito, patungo sa Jerusalem. Ita-transport nila. Kaya lang, makikita po nyo, merong scriptural transport sa Old Testament ng Ark of the Covenant. Hindi mo basta-basta nililipat yun sa iba't ibang paraan. Dito po sa Exodus chapter 25 verses 12 to 14 kanya. Bubuo ka ng 4 na argolyang ginto para ilagay mo sa 4 na paa niyon. 2 argolya sa isang tagiliran niyon at 2 argolya sa kabilang tagiliran niyon. Gagawa ka naman pasanang yari sa kahoy na akasya at yung babalutan ng ginto. Yung isusuot ang mga pasanan ng mga argolya na nasa tagiliran ng kaban upang mabuhat ang kaban sa pamamagitan ng mga ito. So, yun ang tamang paraan. At ang mga maaari namang gawa yung mga Levita. So, dadalhin nila sa kailang balikat yung kaban ng tipan. Yun ang scriptural transport na ipinag-uutos ng kautusan ni Moises. Anong ginawa nila? Hindi nila ginawa yun. Dito po sa 2 Samuel, chapter 6, verses 3 to 7, kanilang inilagay ang kaban ng Diyos sa isang bagong karwahe at kanilang inilabas sa bahay ni Abinadab na sa Saburot. Sina Uza at Ahiyo na mga anak ni Abinadab ang siyang nagtakbo ng bagong karwahe. Ang nakinaroroonan ng kaban ng Diyos at si Ahiyo ay nauna sa kaban. Basin ninyo, pag ito yung sumunod ka dun sa scriptural pattern ng pagbuhat, hindi maaaring mahulog yung kaban eh. Steady lang siya. Pero pag sa karwahe, depende kung anong dadaanan mo. Kaya nangyayari po ito ganito. Si David at ang buong sangbayan ng Israel ay nagsasaya sa harap ng Panginoon ng kailang buong lakas na may mga awitan, mga alpa, mga salteryo, mga pandereta, mga kastaneta at mga pompyang. Nang sila'y dumating sa giikan ni Nakon, iniunat ni Uza ang kanyang kamay sa kaban ng Diyos at tinawakan ito sapagkat ang mga bakay na talison. Hindi mo pwedeng hawakan yung kaban ng tipan. Yun ay banal na bagay. So, inawakan niya. Sa verse 7, ang galit ng Panginoon ay nagdingas laban kay Uza at pinatay siya roon ng Diyos sapagkat tumawak siya sa kaban. Namatay siya roon sa tabi ng kaban ng Diyos. Masama ba intensyon ni Uza? Gusto lang niya magmahulog yung Ark of the Covenant. Kasi yun ay taliwas sa kalooban ng Diyos. So ito mga halimbawa ito, buhat sa Old Testament, yung mga halimbawa ng pagkakaroon ng liberal mindset. Gumagawa ka lang isang bagay na hindi pinag-utos ng Diyos. Gumagawa ka ng bagay na taliwas sa pinag-utos ng Diyos. Kaya sila naparusahan ng Diyos. Ito pong mindset na ito, mga kapatid, hindi po ito nagbabago. It is very consistent throughout the Bible. It is true in the Old Testament.
It is also true in the New Testament. Totoo ito sa Old Testament, totoo sa New Testament. Pare-pareho ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na ito. Makikita po natin. Doon po sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6. Alam po nyo, para malutas ang problema ng mga Korinto sa pagtingin sa mga preachers na meron silang ibang pagtingin, masyadong itinataas ang mga mangaral at nagkakaroon silang pagkakampi-kampi kanya. Ito ang sabi ni Apostle Paul. Ginamit niya ang kanyang sarili at si Apollos. Now these things, brethren, I have figuratively transferred to myself and Apollos for your sakes, that you may learn in us not to think beyond what is written, that none of you may be puffed up on behalf of the one against the other. So, ibig sabihin, matuto kayo na magsigit sa mga bagay na nasusulat ganyan. Pareho sa Old Testament. Hindi ka pwedeng magdadag, hindi ka pwedeng magbawas. Doon sa pinakawaling bahagi po ng Biblia, siyempre, ang pinakawali po yung akalat ng Revelation o Apocalypse sa Tagalog. Actually, hindi mo Tagalog yun. Ang Apocalypse po ay transliteration mula sa Grego. Ang ibig sabihin, ang covering. Apo without. Kalupsis means covering. So without cover, so reveal ang ibig sabihin. Dito po sa Revelation chapter 22:18-19, ganoon din po sinasabi. For I testify to everyone who hears the words of the prophecy of this book, if anyone adds to these things, God will add to him the plagues that are written in this book. And if anyone takes away from the words of the book of this prophecy, God shall take away his part from the book of life, from the holy city, and from the things which are written in this book. Oh, pag binawasan mo, mawawala ang iyong buhay na walang God. Pag dinagdagan mo, maranadagan ang kaparusahan mo. So, hindi pwede magdagdag, hindi pwede magalis. Hindi ka rin pwede magturo ng ibang helyo. So, sa Galatians chapter 1, 8, pwede nating tuloy sanay. Pareho lang naman po sinasabi na. Ganon din po, hindi ka pwedeng mag-invento ng bagong mensahe. Kailangan yung ebanghelyo itinuro ng ating Panginoon, ipinahayag ng Espiritu Santo, yun lamang ang iyong maaaring ituro. Sayin natin. Sabi rito, but even if we, meaning the apostles, or an angel from heaven, kahit anghel pa kanya, even an angel, preach any other gospel to you than what we have preached to you, let him be accursed. Ay susumpain ka. Pag nagturo ka ng ebanghelyo, na iba, doon siya tinuturo ni Apostle Paul. Inulit niya sa verse 9, as we have said before, so now I say again, if anyone preaches any other gospel to you than what you have received, let him be accursed. So, Paul nagturo ibang ebanghelyo. Anong ating dapat sundin? Yung sinasabi ng Panginoon. Sa Lucas chapter 6 verse 46. Ito po alam po, hindi ko maintindihan hindi natin maintindihan ng sarili natin. Bakit tayo pilit na sumusunod sa mga bagay na hindi sinasabi ng Panginoon? Yun pala ang clue eh. Sinabi ba ng Panginoon yan? Basahin po na 6:46 ng Luke. Alam niyo, dito galit ang Panginoon. Actually. But why do you call me Lord, Lord? Nang ibig sabihin ng Panginoon, siya'y nasusunod. And not do the things which I say. Tinatawag pa naman yung Panginoon, hindi naman kayo sumusunod. So what's the use? Tawagin mo kang Panginoon, hindi ka man sumusunod. Ano kwento ng pangalang Panginoon? Yun ang sabi ng Panginoon. The 2 John 9-11. Alam nyo, nung ako'y bago-bago pa lang nagbabasa ng Biblia, bagong Kristiyano, akala ko itong 2 John 9-11, ito isang tao lang. Actually, hindi. 3 tao ito. Number 1. Whoever transgresses or goes ahead or goes onward and does not abide in the doctrine of Christ
does not have a God. He who abides in the doctrine of Christ as both the Father and the Son. If anyone comes to you and does not bring this doctrine, do not receive him into your house nor greet him. So yung isa, yung lumalampas at di nananasa ni Kristo. Yung pangalawa, yung nagtuturo ng isang aral na hindi aral ni Kristo kanya. At yung pangatlo, yung tumatanggap, doon nagtuturo ng maling aral. For he who greets him shares in his evil deeds. So tatlo yan eh. So bawal tayong lumampas sa aral ni Kristo na ating Panginoon. Hindi na natin pwedeng tanggapin ang isang tanong tuturo na maling aral. So ito pong mga talatang binasa natin ay nagpapakilala rin po ng mindset na nakatala sa buong Biblia. It's a conservative mindset. Tingnan po niyo sa organization of the church. Ang mga local churches are autonomous. Ibig sabihin ng auto means self. Okay, automatic kanya. Nomos, from nomos, law. So they have a self-law. Kanya. So sila may sariling, sila yung nagsasarili sa kailang kautusan. Kanya. At ang kautusan sinusunod, siyempre, kautusan ni Kristo. Kanya. Local churches are autonomous. Totoo yan. But, if brethren in a local church have agreed to do a thing, even if there is no clear scriptural authority, then they can do it. That's liberal mindset. Hindi ibig sabihin that we are autonomous, no, pwede natin gawin ang lahat. And that's not the point. Ang autonomous, kayo nagdidesisyon ng mga bagay na binigyan tayo ng kalayaan sa magdesisyon ayon sa kanyang kautusan. That's being autonomous. Hindi tayo pwedeng gumawa sa sarili nating batas. So kahit walang authority at gagawin nila, that's fine. Liberal mindset. So tulad ni Saul, binasa natin kanina. Ang utos, patayin lahat. Ay meron siyang tinira at ang layo naman po nila, napakaganda, iahin nila kanya sa Diyos. Kaya lang, tiyan ka pa ng Diyos yan, hindi. Sabi nga, ulitin na sa verse 22, at Panginoon kaya ay may malaking kasiyahan sa mandog na sinusunog at sa mga alay gaya ng pagsunod sa tinig ng Panginoon. Hindi ka sumunod sa tinig ng Panginoon, sabi ni Samuel kay Saul. Kaya siya tinakwil ng Diyos bilang maging hari. So that's liberal mindset. Hindi natin pwedeng, pagka meron na po lang kapatid, ang mga ibang kapatid sa ibang kongregasyon, tungkol sa isang maling bagay na ginagawa ng isang kongregasyon. At sasabihin ng mga kapatid, maling ginagawa nyo, wala kayong scriptural authority. Hindi ka pwedeng sumugot, wala kayong pakialam. You are self-autonomous. You are autonomous. Autonomy does not permit doing things not authorized by the Lord. Hindi yan excuse. Oh, we are autonomous. We can do what we want to do. Hindi yan ang ibig ng autonomous. That's missing the point. Tingnan po sa issue ng church benevolence na yung ang ibig sabihin na a local church may help needy non-saints from the church treasury. Ginagamit nila yung argument na yun, huwag niyo kami pakialaman, you're autonomous. Tutulungan namin kahit hindi Christian because you're autonomous. Just because they are autonomous, they could help needy non-saints from the local church treasury? Of course not. They do not have scriptural authority. Hindi mo pwedeng gawin yun. Church autonomy does not give congregations the right to make decisions where God did not give them the right to. Hindi siya pwedeng gawa ng desisyon sa mga lugar na hindi sila binigyan ng karapatan ng Diyos. Yun po ang problema doon. Kahit po masabi tayo mga siraplangan nun po. Hindi nyo ginagawa, huwag kayong masaktan. Don't react if you're not doing it anyway. Nagtataka lang po kung pag binabagit, meron nagagalit. Sabi yun, hindi naman namin ito pinaniniwalaan o ginagawa. Ba't ka nagagalit? Yung pong walang katapos ng church anniversary. Alam niyo, yung church anniversary, there's nothing wrong with remembering special days.
Wala namang masamang alalahanin mo kung kailan nagsimula yung congregation na yun. But to set a special day as a day of worship to commemorate the founding of the local church is not authorized. Hindi gawain ng iglesia yun. Meron naman pagtuturo, meron naman pag-aawitan. Authorized things do not authorize unauthorized things. Ibig sabihin, kahit sabihin ba, kahit wala tayong mababasang talata, basta tayo manalangin, basta tayo mahawi, pwede mo nang gawin. Hindi pwede na rin tayong magkaroon ng sports activities ng church, basta mayroon tayong pagtuturo at pag-aawitan. O di ba? O paano yan? Pwede tayo magkaroon ng birthday sa loob ng local church building, basta mayroong pagtuturo at mayroong pag-aawitan. Pwede na natin ialay ang mga bata sa loob ng local church na may mga ninong at ninang, basta mayroong pag-aawitan at pagtuturo. Doesn't follow. Ang dapat nating bigay ay where's the scriptural authority to do those things. E kung wala, huwag mong gagawin. You have no right. You have no authority. Simple as that, di ba? Ang liberal mindset, it gives premium to the silence of the scriptures. Parang ibig sabihin niya, silence means yes. Hindi totoo yun. Mapapatunayan natin hindi totoo yun. Sa halimbawa ng ating Panginoon. Upang ang Panginoon po yung maging saserdote, kailangan palitan yung kautusan. Bakit? Yung kautusan ni Moises, hindi nagbibigay ng karapatan na maging saserdote ang lahing galing kay Huda. Pero walang sinasabi ang Biblia kung bawal o hindi. Ang sinasabi na ng Biblia, ang mga saserdote ay manggagaling sa lahi ni Levi. Yun lang sinasabi. Walang sinasabi na bawal na maging saserdote ang lahi ni Huda. O hindi rin sinasabi na pwede maging saserdote mga hari ng Juda, ang mga lipin ni Huda. In other words, simple, walang sinasabi. Dito po sa Hebrews chapter 7 verse 12. Sapagkat ng palitan ng pagkapari ay kailangan din ng palitan ng kautusan dahil kung hindi, kung ang kautusan ni Moses pa rin nangiiral, then unauthorized, unscriptural, pagiging saserdote ng ating Panginoon. Dahil di naman siya galing kay Huda. Verse 13. Sapagkat ang tinutukoy ng mga bagay na ito ay kabilang sa ibang angkan, na doon ang sino may hindi naglingkod sa dambana. Sapagkat maliwanag ng ating Panginoon ay nagmula kay sa Huda, at tungkol sa lipingan ay walang sinabing anuman si Moses tungkol sa mga pare. So, Moses was silent. Alas na sinabing pwede, alas na sinabing bawal. Hindi simple silent. So, hindi pwede. Para nga maging saserdote yung Panginoon, kailangan niyang palitan. Kailangan palitan ng kautusan. Hindi siya pwede maging saserdote ang ating Panginoon sa lupa kung andun yung kautusan ni Moises. Dito po sa Hebrews chapter 8 verse 4, maliwanag po. Kaya kung siya'y nasa lupa, hindi siya maaari maging pare. Sapagkat mayroon na mga pare na gandog na magkaloob ayon sa kautusan. Yun na po yung mga lahi ni Levi. Yung po mga anak ni Aaron ay yung mga naging priest. Yung hindi anak ni Aaron, yung naging mga Levites na tumutulong sa paglilingkod ng mga sacerdote, yung mga pare. Diba? So, ang dami pong instrumental music. Walang sinasabi ang Biblia dyan. Ang bawang tipan dyan. Yung sinasabing pwede, yung sinasabing bawal. So, hindi pwedeng gawin. O yung tithing sa New Testament, ano sinasabing pwede, ano sinasabing bawal. So, hindi natin pwedeng gawin. O kaya, choir, para gumanda yung atmosphere sa pagsamba at magandang boses ng gagaling sa choir. Wala na sinasabing bawal o sinasabing pwede. There's no authority. O yung mga ngaral na babae, wala rin. Marami tayong pwede sabihin. There's no authority from the scriptures. Isa pa rin po bagay na sinasabi ng mga those who have liberal mindset. Sabi nila, it is not specifically prohibited, so we can do it.
Public touch, instrumental music, church benevolence for the United States, house to house observance of the Lord's Supper, lady preacher, smoking, drug use, polygamy are not specifically prohibited in the New Testament. So, pwede natin gawin. Instrumental music is not specifically prohibited. Church benevolence for the United States is not specifically prohibited. House to house observance of the Lord's Supper is not specifically prohibited. Lady preachers not specifically prohibited. Smoking is not specifically prohibited. Using drugs is not specifically prohibited. Pagkakaroon ng maraming asawa is not specifically prohibited. So, pwede natin gawin ang lahat ng bilanggit na yan? The answer is no. Bakit? There is no scriptural authority. The Bible doesn't, just because it is not specifically prohibited, the Bible doesn't give authority. Pagka ganon. Oh, we have other source of authority than the Bible. Dinadagdagan natin ng Biblia. That's liberal mindset. Dito sa Matthew 15:1-9. Ito po yung tradition of the elders. Kanya. Pagkatapos siya lumapit kay Jesus sa mga Pariseo at mga Eskriba na nanggaling sa Jerusalem at sinabi nila, bakit lumalabag ang iyong mga alagad sa tradisyon na matatanda? Tandaan nyo, hindi sinabing lumalabag sa kautusan ni Moises. Hindi sila naghuhugas ng kanilang mga kamay bago sila kumain ng tinapay. Samugot siya sa kanya at sinabi, bakit lumalabag naman kayo sa utos ng Diyos dahil sa inyong tradisyon? Sapagkat sinabi ng Diyos, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. Ang ibig sabihin galang, hindi lang po yung respeto. Tulungan niyo sila, financially kanya. Ang magsalita ng masama sa ama o ina ay dapat mamatay. Naku, kung yun po ay umiiral pa rin yun, maraming mamamatay. Ngunit sinasabi ninyo na sino man magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina, ano man pakikinabangin mo? Alam niyo, mali yun pakikinabangan. Mula sa akin ay pinagkalob ko na sa Diyos. Ang taong yun ay hindi na kailangan gumalang pa sa kanyang ama. Yun ang tradisyon nila. So, kung yung itutulong mo sa iyong amatin, ay ibibigay mo sa kabangtipan ng hindi na kailangan tulungan ng iyong mga magulang. Kanya. Sabi ng Panginoon. Kaya't pinawawalang sa isa ninyong salita ng Diyos dahil sa inyong tradisyon. Yung tradisyon ay karagdagan doon sa kautusan ng Diyos. Dito po sa akin nakikistan na pananampalataya, the Roman Catholic Church. Meron din siya tinatawag na tradition. Tradition and the Bible. Wala, parang bumabalik lang sila sa Old Testament, di ba? Yung tradition, hindi galing sa Diyos yun Dito po sa yung mga Protestant ganyan, naniniwala sila na ang mga Katoliko ay tumitingin sa tradisyon instead of the scriptures. Ay ganun din naman sila, di ba? Basahin po natin. Catholic tradition stands with scripture informing the one single deposit of the faith. For Catholics, sacred tradition is not in opposition to scripture. They complement and confirm one another. Sa Vatican II Dei Verbum, speaks of a close connection and communication between sacred tradition and sacred scripture, both of them from the same divine wellspring. Dito yun, yung tradisyon, galing sa tao yun Katulad po sa Old Testament, iba naman yung salita ng Diyos. It says that sacred scripture is the word of God inasmuch as it is consigned to writing under the inspiration of the divine Spirit. While sacred tradition takes the word of God entrusted by Christ, the Lord and the Holy Spirit to the apostles, and hands it on their successor in its full purity. Ang tradition kasi ibig sabihin, handed down from one generation to another. Kanya. The church led by the light of the Spirit of truth may, in proclaiming it, preserve this word of God faithfully, explained it, and make it more widely known. Dei Verbum, number 9, page 9. So, itong pag-usap na ito ay nagpapakilala na ito na po ay may kaugnay sa mga Espiritu. Hindi po totoo yan
Kasi meron silang pagkakaiba o contradiction yan, paniniwalaan mo. Siyempre, paniniwalaan ang Biblia, so hindi sila pareho. Panglima, anong masama doon? It will result in good being done. So, kahit wala tayong scriptural authority, basta meron mabuting bunga ang ating ginagawa at tatanggapin ng Diyos yan. Ito ba yan? Paano si Uza? Pinatay ng Diyos. Mabuti lang naman yung intention niya. Huwag malaglag yung Ark of the Covenant. Yung sa 2 Samuel chapter 6 verses 6 to 7. Nang sila'y dumating sa giikan ni Nakon, iniwan at niuza ang kanyang kamay sa kaba ng Diyos. At tinawakan ito sapagkat ang mga baka ay natalisod. Ang galit ng Panginoon ay nagdingas laban kay Uza at pinatay siya roon ng Diyos sapagkat tumawag siya sa kaban, namatay siya doon sa tabi ng kaban ng Diyos. Maganda naman yun, di ba? Basta pinatay. Dahil walang authority galing sa Diyos. Yung instrumental music, magiging maganda ang ating pagsamba. Sino ang sabi? Yun ay sa paningin ng tao, hindi sa paningin ng Diyos. Kahit yan ang paggaganda sa paningin, point of view ng tao, ating pagsamba, sa paggamit ng instrumental music, walang alagay sa Diyos. Dahil sa Diyos, hindi maganda yun. You charge benevolence to the divine saints, kanya. Ito'y mabubunga ng mabuti at baka nga yung mga tao tinulungan natin ay sumunod sa Ebanghelyo. Paano kung ito'y nangyayari? Paano kung sumunod lang sila dahil sa benevolence? Pag wala ng benevolence, babalik sila sa dati. Because they weren't converted, di ba? So hindi pa rin po maganda yung argument na yun. Good is defined by God, not us. So yung salitang good works, that we walk in good works, hindi ibig siya pagtulong yun. Ibig siya sunusunod tayo sa kalooban ng Diyos. That's good works. Ang common mistake ng mga tao may liberal mindset, they usually ignore the context. Ini-ignore po nila yung context. Ano ba pinag-uusapan? Ini-ignore po nila yun. Sa Galatians 6:10, sinasabi rito, kung meron tayong pagkakataon, tayo gumawa ng mabuti, lalong-lalo sa kasambahay ng pananampalataya. Pero pag binasa natin ng Galatians chapter 6, walang sinasabing iglesia doon. Ito'y tungkol lahat sa mga individual na tao. Kaya ini-ignore po nila yung context ng kabanatan, Galatians chapter 6. Hindi ba mga kapatid? Dito po sa Isaiah 43 verse 5. Ngunit ngayon ganitong sabi ng Panginoon, siya na lumalang sa iyo, Jacob, siya na ganyan sa iyo, o Israel. Yun po ay istana ng mga Diyo. Yung paulit-ulit for emphasis, yung pong salitang lumalang sa iyo, Jacob, siya na ganyan sa iyo, o Israel. Pareho lang yun eh. Si Jacob, si Israel din eh. Huwag kang matakot sapagkat ikaw ay tinubos ko. Tinawag kita sa pangalan mo, ikaw ay akin. Kapag ikaw'y dumaraan sa tubig, ako'y makakasama mo. At sa pagtawid sa mga ilog, hindi ka nila aapawan. Kapag ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog. Sino yung ikaw? Ang bansang Israel, di ba? Hindi ka masusunog at hindi ka tutupukin ng apoy. Sapagkat ako ang Panginoon Diyos, ang banal ng Israel, ang iyong tagapagligtas. Aking ibinaging Egypto bilang pagtubos sa iyo, at ang Ethiopia at Seba bilang kapalit mo. Sapagkat ikaw ay mahalaga sa aking paningin, at kagalang-galang at minamahal kita. Nagbibigay ako ng mga tao na pamalit sa iyo. At mga bayan na kapalit sa buhay mo. Huwag ka matakot sapagkat ako'y kasama mo. Aking dadalhin ng ilay mula sa silangan at titipunin kita mula sa kanluran. Sino yon? Sinong titipunin niya mula sa silangan? Sinong titipunin mula sa kanluran? Mula sa timog at hilaga. Yung nagsipangalat, ang bansang Israel. Yun ang, kung mababasa mo yung context mo, namahamot siya. Sa liberal mindset, di natintigan yung context. Pagka ang talata ginamit natin na wala sa tamang context, yun ang naging pretext. Walang pinatutunayan yun. So ito po ang pagpapaliwanag ng Biblia tungkol sa liberal mindset. Hindi tayo pwede magkaroon no. Tayo po ay niligtas lamang ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Hindi tayo matwid sa ating sariling pangaat.
Paano tayo mag-iisip ng mga bagay na wala sa Biblia, ginagamit natin sariling kaisipan, samantalang nililigtas lang tayo ng Diyos? Na wala tayong naisip na paraan para aligtas natin ang ating sarili. Pagka tayo po ay nagiging nagkakaroon liberal mindset, nilalabanan natin ang Diyos. Kasi gumagawa tayo ng mga bagay na hindi pa nag-uutos ng Diyos. Hindi ba tayo lumalabag sa kalooban ng Diyos? So bilang pagtatapos, we only need to obey what God has said and not what we think God has said. So the liberal mindset is against the scriptures. Laban po sa walang salata. So ito po ang ating pag-aaral po sa gabi ito. Bilis ng isang oras. Ano po? Meron po kayong mga katanungan, ano? Okay, so tayo po ay tingnan natin mga kasama natin sa gabi ito. Si Moises Quinto. Ang una po si Sister na Delfina Villamayor. Sila po yung taga Dolores, Quezon. Sa paanan ng Mount Manahaw. Magandang gabi po, dumulundag. Good evening po sa ating lahat. Si Moises Quinto, ito po isang kakasama po namin sa sumunod po si Jason Agbuya. Magandang gabi kanya. Si Moises Quinto, magandang gabi po, Brad. Siya po isang 27 years old lang yan. Naging speaker po sa San Jose City. Alon Oljano Campo, good evening po. Leonito Turaliza na imbang garabi kada kay amin sa Kabsat. Taga ano po ito, Condon, Ilocos Sur. Lilia Domingo, good evening everyone. Taga La Union. Kaba, La Union. Daniel Danila Belvis. Taga Puerto Princesa, Palawan. Good evening po, Brother Lordy and brethren. Nida Villamin, good evening everyone. Siriaco S. Evangelista, good evening po. Taga P6 po yan, doon nagkakamali. Ay, hindi. Isang kongregasyon po sa Caloocan. Melanie Quinto Garcia, magandang gabi po, Brad. Pati po sa inyong pamilya, magandang gabi rin. Ginial Leal, good evening. Agosto 12, good evening po. Alvin Miguel, blessed evening, Brother Lordy, and to everyone, our brethren in the faith, watching from Zamboanga City, San Jose, Church of Christ. Buenas noches. Randy Calilong Senis, taga Mexico po, pero sumahan sa San Fernando. Randy Calilong Senis, Maya Pabay, kapatid. Hindi siya magandang gabi, kapatid. Ganyan. Medic Canono, taga Paniki, magandang gabi sa lahat. Jim Bautista, good evening. Ito po yung ating kaibigan at mga karal dyan sa Bionas Village, Church of Christ. Sona Darasin, good evening po sa lahat na nakikinig, brother and sister. Julius Cesar Garcia, good evening po, Brad. Sylvia Esquadra, taga Baybay Leyte. Magandang gabi, brother Lordy, sa lahat na nakikinig. Rafael Ortiz, taga Panatuan, good evening po. Janice Tacoco, sila po yung member sa Judge Jimenez, Quezon City. Good evening po, brother, mga kapatid. Marisa Rieta Manzanillo, magandang gabi po, mga kapatid. Nicholas Rowe, another miss this series. Ito po ay kapatid sa ibang bansa. Roelio Martinez Molina, good evening po, brother. Long time no hear. Tama po. Long time no hear. Melanie Quinto Garcia, di ba nagsabi po manahimik ang mga bar sa iglesia kasi po may pastora, sila dati po kami ng born again. Opo, sa ganong klaseng pananampalataya, marami silang babaeng mangaral. Pero bawal yan. Pinagbabawal ng Diyos. Tingnan po niyo. Sa 1 Timoteo chapter 2, maliwanag po ito mga kapatid, hindi pwede magturo ang babae sa dalawang dahilan. Ito basahin po natin. Sa loob po ng iglesia pinag-uusapan po. Sa 1 Timothy chapter 2, verse 9, in like manner also that the women adorn themselves in modest apparel with propriety and moderation, not with braided hair or gold or pearls or costly clothing. Yun po, paliwanag, hindi po bawal yung paganda mong buhok mo o magkaroon ka ng ginto o perlas. Kung yun lang ang gagawin mo, hindi ka maliligtas. Kailangan kayo magkaroon ng
unahin mo yung sinasabing magdamit ka ng maayos, kanya, sinasabi sa atin. But which is proper for women professing godliness with good works. Let a woman learn in silence with all submission. Hindi ito problema eh. May mga kongregasyon ang nangunguna babae. Not formally, pero sila nasusunod. Kasalanan po yun. And I do not permit a woman to teach or to have authority over a man, but to be in silence. Ang ibig sabihin ng silence po rito ay yung sinasabi niya. Hindi siya pwedeng magturo o magkaroon ng authority sa isang lalaki. Yan ang silence, hindi yung hindi ka nagsasalita. Kasi po yung silence means hindi ka nagsasalita. Ba hindi ka na pwedeng mag-amin, hindi ka na rin pwedeng umawit. So yung silence po doon, hindi sabihin without sound. Ang ibig sabihin niya, you are submitting. Yun ang silence. So pwede ba silang umawit? Oo. Pwede sila turo. Pwede. Pwede sila magturo sa kapwa babae o pwede sila magturo sa mga kabataan. Or privately. Naalala po niya si Apollos at si Aquila at si Priscilla. Tinuruan na sila po. Si Priscilla ay babae. Pero privately. Hindi sa loob ng iglesia at kailangan mo rin gawin yun sa paraan ng pagiging isang babae. Bernardo Gamueda. May tanong ako, Brad. Sa Matthew 7:22-23, bakit po pinalayas ng Panginoon ng mga tao kinakausap na doon? Dahil hindi sila sumusunod. Dito po sa Mateo, hindi naman na pinalayas. Yun po yung judgment day, bisang pampaparusahan sila. Sa Matthew chapter 7, basahin po natin yung tinuran ni kapatid na Bernardo Gamueda. Sa Matthew chapter 7, ito po ang ating bababasa. So sinabi niya, many will say to me on that day, yun ang judgment day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you practice lawlessness. Depart from me, dadadaan na sa impyerno yun. Ang problema nila, they are lawless. Hindi sila sumusunod sa kalooban ng Diyos. Yung binabagit nila rito, kami nagsipanghula sa iyong pangalan, nagpalas demon sa iyong pangalan, at gawa ng maraming gawang pangyan sa iyong pangalan, hindi pinag-utos ng Panginoon yun. Kaya sabi niya, you are practicing lawlessness. May panahon na ginagawa yan. Pero minto na yon sa 1 Corinthians chapter 13, dumating na yung kabuuan ng salita ng Diyos. Siguro itong mga tao, pinagpatuloy na yan, kaya hindi sila actually sumusunod sa kalooban ng Diyos, mga kapatid. Si Bernardo Gamueda pa rin, mga kapatid. Ang mga babae po nanggaling sa Bible School ng Pentecostal at na-convert sa Iglesia ng Panginoon, maaari ba sila mag-share ng salita ng Diyos kapag hindi araw na linggo sa labas? Example sa lamayan. Not in a public way. Kung one-on-one lang siguro, kapag babae pwede. Kaya lamayan, public yun eh. Magbibigay yan ng false impression na meron tayong mga babaeng tagapangaral. Ba't hindi lang lalaki? Yun ang problema. Pwede ba pwede babae? Paano kung magaling siya? Meron naman lalaki. Mas maganda yung lalaki. Pagka ganun. Si Brother Vicente Kai, kanya. Good evening po, Brother Lord Saluma, sa lahat ng mga kapatid. May sinagot, pareho lang po yung sinasabi. Hindi po actually absolute na silence kasi pwede siya magsalita, pwede siya umawit, etc. Sinabi rito, sa ibang talata, malinaw ng babae na nanalangit nagpapropesiya kanya. Pinagbabawal ang autoridad sa pagtuturo at sa pamumuno sa pampublikong pagsamba. Yung pong prophesying noon, may babae, may lalaki. Yun lamang po ang kaloob na may babae at may lalaki. Para maipakita pa rin ng babae na
siya yung nagpapanguba sa otoridad ng mga lalaki, sila nagkakaroon ng pantakip sa ulo nila. Pero sa aking pagkakaunawa, hindi pa rin sa public na paraan. Pwede naman sila mag-prophesy sa labas ng iglesia, di ba? Mahaba itong sagot. Magkakaibang kailang interpretasyon ng mga talata. Marami ang hindi naniniwala sa literal at pangkalangatan ng utos ni Pablo. Biblical pattern ayon sa New Testament, babae maaari magturo sa kabataan, kapababae, o sa private setting, yan sinabi natin kanina, pero not in a public way. Good evening po, Brad. Pangutana. Tanong. Sabihin, saya po yung pangutana. Tungkol po sa birthday celebration after service sa loob ng church, okay lang po ba yan? Hindi. So natin mababasa yun. Tandaan po natin, walang social activities ng church. Spiritual po yan. Hindi naman spiritual ang birthday. Kung gusto nila, ngayon, depende. Kung ang pagsabay ginagawa sa pribadong bahay ng kapatid, pagkatapos ng service, babalik ka bilang bahay ng kapatid. So, bahay ng kapatid yun. Pero kung ito'y church building na ginawa sa pera ng iglesia, hindi pwede. Dahil church building ay ginawa lamang sa spiritual na gawain ng iglesia. Tanong, yung mga birthday celebration ay spiritual o social? Hindi nga natin mababasa na kailangan kayo magkaroon ng birthday celebration. So it's an option. Nasa tao lang yun. Walang kinalaman ng Diyos doon. So hindi pwede. Unless otherwise, meron kayo maipapakita na authority na pwedeng mag-celebrate ng birthday, wedding anniversary sa loob ng church building. Ang hinahanap lang natin, yung scriptural authority. Hindi natin sinasabi nung masama dyan, masagwa ba yan? Nagtuturo naman kami at maawi. So what? Kahit na scriptural pagtuturo at pag-aawitan, it will not authorize unauthorized things. Ang dami na natin pwedeng gawin pagkagano ng kaisipan. Pwede tayo magkaroon ng sports activities sponsored by the church basta mayroong panalangin at pag-aawitan. Hindi ako naniniwala doon. Dahil kinakailangan meron tayong scriptural authority. Sabi ni Brother Nicholas Ro, thanks so much for sharing. Walang alamang, Brad. Mas malinaw sa Biblia na gawin ng birthday celebration sa bahay, restaurant, o sa ibang venue, hindi sa loob ng church building. Tama yan. Dahil ang church building ay ginawa for the purpose of scriptural activities in church. Worship, Bible lectureship, casual meeting, yan. Pero hindi yung social activities. June Bautista, supporting verse po. Anong supporting verse? Wala supporting verse yan dahil hindi nga authorized eh. Ang dapat itanong dyan, saan yung scriptural authority? Para mag-celebrate ng birthday party sa loob church building. Saan? Sabi ng Bisaya, asa? Asa ang talata? Wala naman eh. So kung wala tayong otoridad, huwag na natin gawin. Magbibigay pa na ng dahilan para magkabahagi yung mga kapatid. Dahil wala namang otoridad na sinasabi sa atin ng Biblia. Silence means no. Yun ang sinasabi ng Biblia. Maraming salamat po mga kapatid sa mga tanong, mga comments, nagbati sa ating pong pag-aaral po sa gabi nito. O heart bowed down with sorrow, O eyes that long for sight, there's gladness in believing in Jesus, there is life. Come unto me, O ye that labor and are heavy laden, and I will relieve
me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. Divinest consolation doth Christ the healer give. Art thou in condemnation? Believe, repent, and live. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. His peace is like a river, His love is like a song. His yoke's a burden never, 'tis easy all day long. Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek and lowly in heart, and ye shall find rest unto your souls. When the trumpet of the Lord shall sound, and time shall be no more, and the morning breaks eternal, bright and fair, when the saved of earth shall gather over on the other shore, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. On that bright and cloudless morning, when the dead in Christ shall rise, and the glory of His resurrection share, when His chosen ones shall gather to their home beyond the skies, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, 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 I'll be there. Let us labor for the Master from the dawn till setting sun. Let us talk of all His wondrous love and care. Then when all of life is over and our work on earth is done, and the roll is called up yonder, I'll be there. When the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder, when the roll is called up yonder,
When the roll is called up yonder, I'll be there. Yield not to temptation, for yielding is sin. Each victory will help you some other to win. Fight manfully onward, dark passions subdue. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. Shun evil companions, bad language, disdain. God's name hold in reverence, nor take it in vain. Be thoughtful and earnest, kind-hearted and true. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. To him that overcometh, God giveth a crown. Through faith we shall conquer, though often cast down. He who is our Savior, our strength will renew. Look ever to Jesus, He'll carry you through. Ask the Savior to help you, comfort, strengthen, and keep you. He is willing to aid you. He will carry you through. Wala na po tayong, tingnan po natin kung mayroon pang tanong. Okay, wala na pong tanong. Maraming salamat mga kapatid sa inyong matyagang pakikinig, panonood, loobin po ng Panginoon. Sa araw po ng Miyerkules, makikita po tayo sa ating pag-aaral dito po sa Facebook. Tayo po ay manalangin. Ang Banal, kayo po ay nagpapasalamat po sa inyo sa lahat ng biyaya, butihan na inyong ginawa po para sa amin. Higit po sa lahat ang aming kaligtasan mula sa mga aming mga nagawang pagkakasala. Nagpapasalamat po kami sa Panginoon sa kanyang dakilang sakripisyo. Iniwan ang kalwalatihan sa langit, nagpakumbaba, nakitulad po sa amin, ang tao, at naging masunurin hanggang sa araw kamatayan, hanggang sa pagkapako sa krus, para lang magkaroon po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkakasala. Sa paslatin po kami Espiritu Santo na sinugo ng Panginoon, galing sa Ama, upang maipahayag ang dakilang mensahe ng kaligtasan. Kahit na ang Panginoon namatay, hindi man namin mababalitaan ay wala pa rin epekto po sa amin ng Diyos. Ama, kami po ay nabubuhay sa mundo na napapalibutan ng kasalanan, ng tukso. Ingatan po niyo kami, Ama, sa mga bagay na ito, sa pamagitan ng matibay na pananampalataya galing po sa inyong mga salita o Diyos. Ang aming tayo pananggalang sa mga bagay na binabato sa amin ng kalaban ay ang pananampalataya na galing sa salita ng Diyos. Dinadalayan po namin ng Panginoon ang mga kapatid na nasa kainahan, nagkakasala o nagkasala. Sana bigyan sila ng malinaw na kaisipan na magsisi at magbalik sa inyo, Diyos. Nalalaman namin na wala kaming maitatago sa inyo, Diyos. Kailangan na kilala sa amin na para kaming hubad sa inyong paningin, walang maitatago.
Sana po kami ay maging mapagkumbaba. Palangit tanggapin ang aming mga pagkakasal, pagbalik sa inyong kalooban ng Diyos. At ang mga bagay ito ay aming hiningi sa dakilang Panginoon sa Kristo. Amen. Dahil sa lahat po mga kapatid, tayo po ay pasamantalang maghihiwalay. Pagdating po sa langit, wala nang goodbye, di ba? Kaya sa amang tayo nasa lupa, nakatira tayo sa iba't ibang lugar, sa iba't ibang tahanan, tayo po yung nagpapaalam. So maraming salamat po mga kapatid, tayo patubayan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. God bless.